Hello mga kaswang, bago natin simulan ang kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Si Elvira at Ronalyn ay matagal nang magkaibigan. Simula elementarya ay magkasama na sa lahat ng bagay. Halos hindi rin mapaghiwalay ang dalawa na para bang hindi sila mabubuhay nang wala ang isa't isa o malayo sa isa't isa. Elvira, pwede ka ba namin kuhaning Muse sa liga? Tanong ng kaklase nilang si Mateo, nakabarangay lang din naman nila. Mahilig talaga itong maglaro ng basketball, kahit noon pa man. Halos wala nga itong lubay sa paglalaro. At kahit sa eskwela ay basketball ang mas inatupag. Kaming bahala sa makeup artist at iba pang kailangan. Ani ng kaibigan nito sa kanyang likuran. Kilala si Elvira sa pagiging magandang dalaga. Halos lahat ng kalalakihan ay nakukuha nito nang walang kahirap-hirap. Iyon nga lang, wala kahit isang lalaki ang nagustuhan niya. Bukod pa rito ay matalino si Elvira. Hindi lang basta maganda. Ilang beses na siyang inaalok na maging muse kahit saan. Mula sa gatas nitong kutis ay matangkad. At maganda rin ang pangangatawan nito na siyang nakakaakit sa marami. Bumaling si Elvira kay Ronalyn na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Pumayag ka na, Elvira. Pangatlong alok na namin sa iyo ito. Alam ko na palagi kang panalo sa mga kompetisyon na utak ang labanan. Kaya bakit hindi mo naman subukan ang pagandahan? Sinusubukan pang kumbinsihin ni Mateo na desidido talagang makuha si Elvira. Pumayag ka na. Subukan mo lang kapag hindi mo nagustuhan. Ayos na yon. At least, nasubukan mo. Saad ni Ronalyn. Ano? Payag ka na? Ngiting-ngiti na tanong ni Mateo. Bumuga ng hangin si Elvira bago muling binalingan ang dalawa. Ay, sige na. Ayun, sa wakas napapahayag ka rin namin. Ani ni Mateo na tuwang-tuwa. Walang bawian ha, iti-text kita. Malakas na itong sigaw bago nagmamadaling umalis kasama ang isang kaibigan. Pumayag lang ako dahil alam kong gusto mo si Mateo. Ani Elvira at napailing kay Ronalyn. Malabo namang magustuhan ako ni Mateo. Wika ni Ronalyn at mapaklang umiti. Malay mo, wala namang nililigawan o kasintahan si Mateo. Pagbibigay pag-asa ni Elvira sa kaibigan. Huwag man na akong paasahin, isa pa hindi naman ako maganda. Natahimik si Elvira at galit siyang tinignan. Hoy, maganda ka kaya? Tumigil ka nga riyan dyan. Anya at napailing sa kaibigan. Natuloy ang liga at ang paglaban ni Elvira bilang muse ng grupo nila Mateo sa basketball. Wala siyang nilabas kahit 5 dahil sa sila Mateo talaga ang gumastos sa lahat. Ano, ayos lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elvira kay Ronalyn habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Nakaayos na ito at handa na ring pumarada kasama ang grupo nila Mateo sa basketball. Oo naman, ganda mo nga eh. Tuwang-tuwa na komento ni Ronalyn. Nadala lahat ng gamit ni Elvira. Talagang naroon siya para suportahan ang kaibigan. Elvira, tara na. Aya ng mga tropa nila Mateo sa labas ng bahay nila. Sumapit nga ang oras ng parada at nakasunod lang si Ronalyn sa kaibigang si Elvira upang samahan at ipakita ang kanyang suporta. Ang ganda ng muse nila Mateo. Oo nga, balita ko matagal na yang pinag-aagawan. Ewan ko kung ano ang ginawa ni Mateo at napapayag si Elvira.
Iyon ang ilan sa mga usap-usapan sa paligid habang naglalakad si Elvira sa harapan. At sa likod nito ay ang grupong nire-representa niya. Sa simpleng ngiti ay napupukaw nito ang mga mata ng bawat isang naroon. Miss, pakidala mo nga itong makeup kit. PA ka ba ni Elvira? Tanong ng bakla. Matapos biglang iabot sa kanya ang makeup kit. Siya kasi ang nag-ayos kay Elvira. Tinignan pa siya nito mula ulo hanggang talampakan. Kaibigan po ako ni Elvira. Nanliit sa sariling sagot niya. Ngumisi pa ito sa kanya. Ganoon na rin yun. Sige ha, mamaya kailangan ko yan para i-retouch si Elvira. Nito at umalis na. Malakas ang sigawan ng lahat ng nasa court nang si Elvira na ang rumampa at nagsalita. Halata rin naman sa mukha nito na nagugustuhan niya ang ginagawa niya sa harap ng maraming tao. Matapos ang unang pagsali ni Elvira ay nagsunod-sunod lalo ang mga alok sa kanya. Si Ronalyn naman ay palaging naroon para suportahan siya sa lahat ng kanyang mga laban. Bukod pa rito ay mas dumami pa ang mga manliligaw ni Elvira na hindi rin naman niya pinapansin. Ano na naman? Tanong ni Elvira na may iritasyon na sa grupo nila Mateo na muli siyang kinuhang muse sa paparating ulit na liga. Pero ang paglaban sa mga ganoong bagay ay sinimulan na rin gamitin ni Elvira bilang trabaho o sideline nito. Pangtustos na rin sa pag-aaral niya. Sa Sabado pa naman ang liga, ni Mateo, at pilit siyang kinukumbinsi. Hindi pwede, Mateo. Marami kaming ginagawa. Di ba, Ronalyn? Aniya at bumaling kay Ronalyn na nagkukunwari na lang na abala sa pagbabasa at sa pagsusulat. Oo. Ani nito at hindi pa sigurado sa kanyang isasagot. Iba na lang kasi ang kunin ninyo. Marami naman diyang iba. Wika ni Elvira. Hindi nito maiwasang mairita dahil sa pagod at pagiging abala nito. Sino naman ang kukunin namin? Alam mo namang si Ronalyn, ani ng kaibigan ni Mateo. At ngumisi ng balingan si Ronalyn. Natahimik silang lahat ngunit nagpantig ang tenga ni Elvira. Nahinto ito sa pagbabasa at masamang tinignan ang kasama ni Mateo. Alam mo, kung wala kang sasabing maganda, umalis ka na rito. Ano bang akala mo? Gwapo ka? Pwes, hindi. Galit na singhal ni Elvira at pinagtanggol ang kaibigang si Ronalyn na ngayon ay nangingilid na ang mga luha. Kalma, Elvira. Pasensya ka na. Pasensya na, Ronalyn. Ani Mateo. At gumitna kay Elvira at sa kasama niyang kaibigan. Huwag mo na lang silang pansinin. Tandaan mo, maganda ka at matalino pa. Ani Elvira at pinapalakas ang loob nito. Papaklalang nang umiti si Ronalyn at ipinagpatuloy ang pagsusulat. Umaktong ayos lang at hindi naapektuhan sa sinabi ng kaibigan ni Mateo. Nagdaan ang midterm exam at nakatapos naman si Elvira at Ronalyn. Nagsimula ulit tumanggap si Elvira ng mga alok sa kanya sa mga contest at madalas ay nananalo siya ng mga cash prize na labis namang nakakatulong sa kanyang pag-aaral. Nang minsan ay labasan na ng Dians Lester sa departamento nila Elvira at Ronalyn, ay nanguna sa Elvira sa listahan na sinundan ng kaibigang si Ronalyn. Elvira, congrats! Rank 1 ka! Sigaw ng mga kakilala at kaklase nila. Simula pa man noon, marami na ang nakakakilala kay Elvira. Marami siyang kaibigan. Iyon nga lang, ay si Ronalyn ang pinakamalapit sa kanya. Ha? Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya at hinila si Ronalyn sa harap ng bulletin board para tignan ang Dians Lester. Kaagad na hinanap ni Ronalyn ang pangalan niya
at natagpuan niya iyon na kasunod ng pangalan na Elvira. Hindi ka lang talaga maganda, matalino ka pa. Papuri ng mga estudyanteng kakilala ni Elvira habang si Ronalyn ay tahimik. Kinuyom nito ang kanang kamay, dismayado sa sarili. Nang araw na iyon ay unti-unti na palang umuusbong ang inggit na hindi dapat mararamdaman ni Ronalyn para sa kaibigang si Elvira. Ronalyn, congrats! Masayang bati ni Elvira at mahigpit siyang niyakap. Noon pa man, kahit kailan ay hindi niya mataas-taasan si Elvira. Palagay itong mas mataas sa kanya kahit na ano pa ang gawin niya. Elvira, sa entrams ha? Ikaw ang lumaban na Muse. May incentives ka sa lahat ng subjects. Ani ng isang guro nila kay Elvira. Sige ma'am, go ako dyan. Pagpayag agad ni Elvira. Mauna na ako. Biglang wika ni Ronalyn. Ha? Bakit? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elvira na mas nakapagpalala ng iritasyong nararamdaman ni Ronalyn para sa kaibigan. Tsaka na lang tayo mag-usap. Aniya at agad siyang tinilakuran. Ronalyn, tawag ni Elvira ngunit malaki ang mga hakbang ni Ronalyn at hindi na rin naman siya nito nilingon pa. Anak, mag-iingat ka pa rin ha. Huwag kang basta-bastang magtitiwala kahit kaibigan mo pa. Tandaan mo, maganda ka at maraming talento. Kakainggitan ka. Isang gabi noon bili ng nanay ni Elvira habang abala ito sa pag-aaral. Ma naman, bakit naman sila maiinggit? Aniya at natatawang napapailing. Inaalala lang kita anak, saad ng nanay niya. Nang minsan ay pagbigyan muli ni Elvira ang alok ni Mateo na maging Muse nila sa isang liga, ay nangyari ang kailanman ay hindi inaasahan ni Elvira na mangyari. Wala yata si Ronalyn? Tanong nitong matapos ang liga at nang ihatid siya nito pauwi. Tinanaw pa ni Elvira ang bahay nila Ronalyn na kaunti lang ang layo mula sa bahay nila. Hindi ko rin matawagan. Wala ring reply sa mga text ko. Baka busy. Aniya at may halong bigat sa dibdib. Wala kasi siyang ideya kung bakit biglang nagbago si Ronalyn. Para bang umiiwas ito sa hindi malamang dahilan. Sige, salamat sa paghatid Mateo. Basta ha, huli ko na ito. Alam mo naman na ang mga sinasalihan ko ngayon ay yung may bayad. Alam mo na, kailangan ko rin kasi. Pahayag niya kay Mateo. Sandali, Elvira. Wika ni Mateo na pumigil sa akmang pagpasok ni Elvira sa loob ng kanilang bahay. Bakit? May kailangan ka pa ba? Nagtatakang tanong niya. Bakas ang kaba sa mukha ni Mateo at hindi alam kung paanong sasabihin ang gusto nitong sabihin. Bakit? May kailangan ka pa ba? Nagtatakang tanong niya. Bakas ang kaba sa mukha ni Mateo at hindi alam kung paanong sasabihin ang gusto nitong sabihin kay Elvira. May ipagtatapat sana ako sa iyo. Aniya at hindi matignan si Elvira. Ngunit sa mga oras na iyon ay may ideya na si Elvira sa balak nitong ipagtapat. Sa dinami-daming lalaki ang umamin sa kanya ay kabisado na niya ang kaba na dala nila sa tuwing ipagtatapat nila ang kanilang nararamdaman. Ano yon? Gusto kita. Matagal na. Wika ni Mateo at diretso siyang tinignan. Lungkot at dismaya ang naramdaman ni Elvira dahil alam niya na matagal na ring gusto ni Ronalyn si Mateo. Nakakaramdam din ito ng konsyensya para sa kaibigan. Gusto ka ni Ronalyn? Diretsong saad ni Elvira.
Alam niyang wala siya sa posisyon para sabihin iyon. Pero batid din niya na matagal nang alam ni Mateo na may pagtingin sa kanya si Ronalyn. Elvira naman, alam mo naman na hindi ko gusto si Ronald at hindi rin kita gusto, Mateo. Kaibigan lang ang tingin ko sa iyo noon pa man. Diretsa niya sa binata na nagpatigil agad sa sinasabi nito. At sana kung ano man ang sinabi mo ngayon ay hindi na makakalabas pa. Ayokong masaktan si Ronalyn. Iyon ang huli niyang sinabi bago niya tinalikuran si Mateo at pumasok na sa loob ng bahay nila. Nabalitaan mo ba si Ronalyn? Tanong ng isa nilang kaklase. Wala pa si Elvira sa mga oras na yon. Nabalitaan mo ba, Ronalyn? Tanong ng isa nilang kaklase. Wala pa si Elvira sa mga oras na yon. Ang alin? Matamlay na tanong ng dalaga. May gusto yata si Mateo kaso nireject agad. Kwento nito at mahinang tumawa. Si Elvira yun, saad ng isang kaibigan ni Mateo. Ha? Paano man naman nalaman? Tanong ng isa nilang kaklase. May liga kahapon. Hinatid ni Mateo si Elvira sa bahay nila. Sigurado ako. Umamin si Mateo at busted naman kay Elvira. Parang isang kutsilyo ang tumusok sa dibdib ni Ronalyn. Lalo itong nakaramdam ng sakit, galit at puot para sa kaibigan. Elvira, ayan ka na pala. Bati ng isa nilang kaklase. Akala ko late na ako. Komento nito at kaagad na naupo sa tabi ni Ronalyn. Bigla namang tumayo si Ronalyn ng padabog at nagmarcha paalis sa classroom. Ulo, anong problema ng kaibigan mo? Tanong ng mga kaklase nila. Ngunit tulad nila ay nagulat din si Elvira sa inasta ni Ronalyn. Nitong mga nakaraang araw ay malaki talaga ang pinagbago nito. Hindi na rin maintindihan ni Elvira kung bakit siya biglang nagiging ganon. Alam nyo, kung may gusto kayong ipakulam may kakilala akong mangkukulam. Dinig na saad ni Ronalyn ng kumari ng nanay nito isang araw. Sino naman? Uso po ba ang mga kulam? Tanong pa ng ilang kumari ng nanay niya na nasa teres. Oo naman, tigaroon lang sa kabilang barangay. Nang araw na iyon ay nagkaroon ng interes sa Ronalyn na gawin ang isang bagay na hindi dapat. Dala ng inggit, galit, sakit at puot, ay gusto niyang gawin ang ipinagbabawal na gawain sa pinakamalapit niyang kaibigan. Isang araw, bumisita si Ronalyn sa sinasabi ng kumari ng nanay niyang mangkukulam. Palihim ang naging pagpunta niya roon. Dala ang litrato ng kaibigan niya at pangbayad sa nangungulam. Ano ba ang gusto mong gawin? Papangitin natin? Tanong ng babaeng mangkukulam habang pinagmamasdan ang litrato. Nakakatakot. Hindi iyon maitatanggi ni Ronalyn. Madilim sa loob ng bahay nito at kung ano-ano ang nakasabit na hindi niya malaman. May kandila sa gitna nila at may ilan din naman na nakapaskil sa pader na mga salitang hindi niya maintindihan. Ang alam lang niya ay sa Latin iyon nakasulat. Gusto kong sirain mo ang buhay niya. Yung hindi na siya makakabalik sa kung sino siya. Yung masisira ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na paghanga kundi awa ang mararamdaman nila para sa babaeng iyan. Mahabang paliwanag ni Ronalyn habang tumutulo ang mga luha. Batid na magkukulam kung gaano katindi ang galit nitong nararamdaman. Pero may pagmamahal pa rin ito sa naturang babae. Basta ba't may pangbayad ka? Madali lang ang hinihiling mo. Pero ikaw ang mananagot sa kasalanang ito ha. Inutusan mo lang ako
Madiin itong saad. Naniniwala pa rin naman ako sa impyerno, iha. Dagdag nito at ngumisi. Babayaran kita. Basta gawin mo ang gusto ko. Madiin niyang sagot. Bueno, ilagay mo ito sa inumin niya. Basta't mainom niya iyan, matutupad ang gusto mong mangyari. Utos ng mangkukulam. Kinabukasan ay pinlano agad ni Ronalyn ang gagawin niya upang tuluyang masira ang buhay ng kaibigang si Elvira. Hindi na kaibigan ang tingin niya sa kanya, kundi isang kaaway sa kabila ng pagiging mabuti ni Elvira sa kanya. Ilang araw na talaga akong nag-aalala sa iyo. Mabuti naman at ayos ka na. Tanong ni Elvira sa kanya. Halos hindi maiwanan ni Ronalyn ang inumin na nilagyan na niya ng pinalalagay ng mangkukulam sa kanya. Oo, ayos na ako. Anya at bumuga ng hangin. Marahang ngumiti si Elvira at ininom ang tubig kung saan ay may iniligay siya. May laban ako bukas. Manood ka ha. Samahan mo ko. Bilin pa ni Elvira. Oo naman. Tugon niya. Walang kaalam-alam si Elvira na iyon na pala ang huling araw na makilala niya ang kanyang sarili. Dahil kinabukasan. Huwag mo akong kunin. Hindi. Shh! Kang maingay. Baka marinig tayo. Elvira, sino ba yung kausap mo dyan? Tanghali na. Tanong ng nanay ni Elvira at pinasok ang anak sa kanyang kwarto. Nang buksan nito ang pinto ay nanlilisik at takot na takot ang mga mata ni Elvira. Mabilis itong nagtago sa isang sulok ng masilayan ang sarili niyang ina. Ayan, papatayin tayo. Nariyan na. Malakas na sigaw ni Elvira at malakas na tumawa. Ed, ang anak mo. Natatakot at kinakabahang sigaw ng nanay niya. Halos durugin ang puso nila sa biglang pagbabago at pangyayari kay Elvira. Dahil simula sa araw na iyon ay nawala sa ulirat si Elvira. Nabaliw ito at hindi makausap. Naglaho siya na parang bula sa mga mata ng lahat. Hanggang sa kumalat ang balita na nabaliw si Elvira. At nangyari ang gusto ni Ronalyn na mapalitan ng awa ang paghanga ng nakakarami sa kanya. Lumipas ang maraming taon at hindi na bumalik si Elvira sa tamang pag-iisip. Umayos siya kahit papano. Ngunit malayo na sa dating Elvira na nakilala ng lahat. Dala ng pagkainggit ni Ronalyn ay nasira at nabagong tuluyan ang magandang buhay ni Elvira. Nauwi ang pagkakaibigan nila sa kulaman na hindi inaasahan.